Paparada ang trailer truck na hulog sa gilid ng dagat matapos bumigay ang shoulder road, isang sugatan. May exclusive report si Ivy Hernando. Makikita pa ang pagtagas ng liquid carbon dioxide sa tangke ng trailer truck na nahulog sa gilid ng dagat sa Barangay Suso, Santa Maria, Ilocos Sur. Tanghali kahapon, paparada sana ang truck nang biglang bumigay ang shoulder lane. Bumaba ako, sinenyasan ko po yung driver. Pagdating namin doon, bigla ngang bumigay yung kalsada, yung shoulder mismo. Hindi na talaga mapigilan ng chassis kasi masyadong mabigat yung tangke namin na sumerko. Umikot bago tuluyang bumagsak ang truck. Nawalan daw ng malay ang 23 anyos na driver na ligtas na ang kalagayan ngayon. Sinadya raw na buksan ang lagayan ng carbon dioxide na hinahalo sa soft drinks upang hindi sumabog dahil sa malakas na pressure. Sa bahaging ito ng National Highway, kadalasan pumaparada ang mga sasakyan ng turista at mga truck na kargado ng iba't ibang produkto. Kaya kung makikita sa magkabilang shoulder na sila pumaparada para magpahinga at kumain. Pero ayon sa pahinante, nabanggit daw ng DPWH na bawal pumarada sa lugar. Nangyari na kahapon, sabi po ng taga DPWH, bawal na po daw yung mga heavy trucks dito. Wala naman po silang abiso, karatula nga lang po, wala po silang nilagay. Wala pong naninita sa amin, sinisingil pa nga po kami. Paano naging bawal? Napagbabawalan daw doon ang mag-park. Kaya lang, hindi natin yung mga driver kasi ang alam nila talagang parkingan yon. May provincial ordinance ng Ilocos Sur na bawal pumarada sa mga shoulder, lalo na yung mga widen area. 20 pesos ang singil sa parking fee pero ayon sa DPWH, hindi sila ang nagpapabayad ng parking fee. So ang participation namin is to coordinate with Keryong. Habang nakiki-coordinate kami ng Keryong, maglalagay kami ng road signs dyan just to take precautions and safety sa mga traveling public. Magkikipag-ugnayan din daw ang DPWH sa LGU para sa karampatang multa sa mga motoristang paparada sa lugar. Sa inisyal na usapan, tutulong umano ang kumpanya ng truck sa pagsasaayos ng nasirang shoulder lane. Kasama si Norman Raka, ako si Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amyanan.